Sa puso ng isang mabahong bayan sa Pilipinas, si Luna ay nagsisilbing liwanag ng buwan. Kilalang kilala siya sa kanyang makulay na ekspresyon at eksaheradong galaw na nakakatuwa. Isang gabing maulan o malingaw-ngaw ang mga kakaibang bulong sa lumang kawayanan. Dahil sa kanyang kuryosidad na personalidad, nagpasya si Luna na imbestigahan ang pinagmulan nito. Habang lumalalim, naramdaman niya ang malamig na hangin pero magiliw pa rin siyang ngumiti. Biglang lumitaw ang isang multong nakabalot sa lumang damit. Umungol ito at tinawag ang kanyang pangalan, Luwa. Ang dilim ay nakapaligid pa sa atin. Luna, na may matapang na halakhak, sabi, "Ay nako, parang nasa kwento talaga." Tumango ang multo. "Umalis ka na rito o haharapin mo ang aking galit." Naidampi ni Luna ang kanyang kamay sa dibdib at sabi, "Hindi ako basta matatakot." Mula sa mga anino, isang mapaglarong espiritu ng isang sagrado na fox na si Kitsu ang lumitaw, nakangisi. Ngumiti si Kitsu at sabi, "Kumusta Luna? Mukhang naipit ka na sa maliit na kalokohan." Na-cross ang mga brasos ni Luna at sabi, "Kalokohan? Hindi. Pasensya lang ito sa isang thrilling na adventure." Huminto ang multo at nagsalita, "Ang iyong kabaliwan ay hindi makaliligtas sa iyo ngayon." Biglang nagsimulang kumislap ang mga ilaw at umawit ang mga nakakatakot na melodies. Namangha ang mga mata ni Luna habang sumasayaw siya sa kanyang maingay na kadenang sigaw, "Kaya ko lahat." Ngumiti si Kitsu, "Puno ka ng enerhiya pero delikado ang lugar na ito, Luna." Biglang may vines na humila sa ibaba ni Luna, sinusubukang hilahin siya sa ilalim. Napaatras siya, nagtatawa at sumigaw, "Hindi! Ayoko maging hapunan ng mga vines!" Huminto ang vine, nagtaka sa kanyang matinding espiritu at umalis na parang naalibadbaran. Sa kanyang likod, may isang multong babae na nakasuot ng sirang kimono na umiiyak ng malungkot. Tumindig si Luna kahit na medyo natatakot at nagsabi, "Sino ka? Bakit ka umiiyak?" Bumulong ang multo, "Noong araw ako'y pinagkanulo at iniiwan sa pag-asa." Hinawakan ni Luna ang kanyang kamay at sabi, "Ang iyong kalungkutan ay naiintindihan, ngunit kailangan mong mag-move on." Nawala ang ngiti sa muka ng multo at unti-unting nawala sa usok. Humanga si Kitsu sa kabaitan ni Luna at mas lalo pang ngumisi, "Parang isang bayani ka." Tumawa si Luna, "Ang mga bayani ay mga ordinaryong tao na ayaw sumuko." Biglang nagbago ang langit sa kulay dugo habang nagsasama-sama ang mga espiritu para sa isang ritual. Lumitaw ang isang dambuhalang anino na nagsasabi, "Ito na ang katapusan natin." Huminga ng malalim si Luna at sumigaw, "Hahayaan naming ang dilim na sakupin tayo." Sa kanyang matibay na sigaw, nagliyab ang liwanag mula sa kanyang katawan, nililimas ang kadiliman, nag-aatubili ang mga espiritu, nagdududa kung lalaban o tatahimik sa kanyang liwanag. Natuwa si Kitsu, "Wow Luna!" Hindi mapigilan ang kanyang spark. Sumigaw ang dambuhala, "Wala kayong magagawa, hindi kayo makaligtas sa dilim." Lumakad si Luna ng matapang, daing ang tinig, "Harapin natin itong sama-sama." Sa kanyang mga salita, isang malakas na liwanag ang nagbuhos, nilalabanan ang pagkalbo, mahinang nagsinag ang mga espiritu, ang kanilang mga takot ay napalitan ng pag-asa. Tuwang-tuwa si Kitsu habang tumatalikod, talaga namang isang unstoppable na superhero. Ngumiti si Luna, pagod ngunit masaya, lahat tayo ay may tapang at puso. Ngunit nang dumating ang umaga, nagising ang bayan sa isang payapang umaga, nakalimutan ang gabi at ang mga nakakatakot na karanasan, pinaniniwala ang panaginip lang ito. Ngunit si Luna, na may nakangiting mata, sabi, "Bukas, mas malaking adventure pa ang naghihintay." Namangha ang mga tagabayan sa kanyang tapang at ikinuwento nila ang kanyang kabayanihan. Tumawa si Luna, "Gagawa lang ako ng kung ano ang karaniwang gagawin, maging matatag." Ang kanyang makulay na personalidad ay nagdala ng saya kahit sa dilim ng gabi. Mula noon si Luna ay tinagurian bilang protektor ng bayan na puno ng buhay,